Hindi ko sinabi sa kahit sino ang ginawa ko sa kapatid ko. Hanggang ngayon, sinusundan ako ng konsensya. Hindi ko alam kung tama bang ilabas ko ito. Ilang taon ko nang kinikimkim ang sikreto na ito. Kahit ang asawa ko, mga anak ko, at pinakamatalik kong kaibigan, wala ni isa ang nakakaalam. Ngayon, nasa 30 anyos na ako. Maayoy ang trabaho ko, may sariling bahay, at masasabi kong tahimik ang buhay namin. Pero sa tuwing sumasapit ang gabi at tahimik na ang lahat, bumabalik ang alaala ng isang pangyayaring pilit kong kinakalimutan. Lumaki kaming mahirap. 5 kaming magkakapatid at halos araw-araw ay problema ang pagkain. Madalas, ang ulam namin ay itlog o kaya ay toyo na may mantika. Dahil panganay ako, ramdam ko ang bigat ng responsibilidad kahit bata pa lang. May nakababata akong kapatid na lalaki. Siya ang paborito ng mga magulang ko dahil siya ang laging mataas ang grades at mabait sa lahat. Hindi ko man gustong aminin, naiinggit ako sa kanya noon. Isang araw, May scholarship na inaalok sa paaralan namin. Kapag nanalo ka, libre na ang pag-aaral hanggang kolehiyo at may allowance pa buwan-buwan. Alam kong iyon lang ang pag-asa namin para makaahon sa hirap. Pareho kaming nag-apply. Nung araw ng pagsusulit, napansin kong naiwan ng kapatid ko ang reviewer niya sa classroom. Habang hawak ko yon, may pumasok na masamang ideya sa isip ko. Itinago ko ang reviewer. Hindi ko siya sinabihan. Kinabukasan, halos magpanik siya dahil hindi niya mahanap ang reviewer. Halos buong bahay ay hinanap niya yon habang umiiyak. Nakatingin lang ako at kunwari ay nakikiusap ding maghanap. Hindi niya alam na nasa ilalim lang yon ng kutson ko. Dumating ang exam. Nakapasa ako. Siya, hindi. Noong araw na lumabas ang resulta, nakita kong pilit siyang numingiti habang kinukonsol ako. Sinabi pa niya, "Okay lang. Siguro hindi talaga para sa akin." Hindi ko kayang tingnan ng mga mata niya. Dahil sa scholarship, nakapagtapos ako ng kolehiyo. Nakahanap ako ng magandang trabaho at unti-unting gumanda ang buhay namin. Samantala, ang kapatid ko ay tumigil sa pag-aaral. Nagtrabaho siya bilang helper sa construction para makatulong sa pamilya. Kalaunan, naging delivery rider naman siya. Madalas niya pa ring sabihin na proud siya sa akin. Mas lalo akong nasasaktan tuwing naririnig ko yun. Lumipas ang halos 10 taon. Nagkaroon na ako ng sariling pamilya. Isang gabi, habang nagiinuman kami ng magkakapatid, napunta ang usapan sa scholarship noon. Tumawa siya at sinabi, "Hanggang ngayon iniisip ko pa rin kung saan nawala ang reviewer ko. Siguro, malas lang talaga ako." Pakiramdam ko, huminto ang oras. Gusto kong magsalita. Gusto kong sabihin ang totoo. Pero natakot ako. Natakot akong mawala ang respeto nila sa akin. Natakot akong masira ang pamilya namin dahil sa isang desisyong ginawa ko noong bata pa ako. Makalipas ang ilang buwan, naaksidente ang kapatid ko habang nasa trabaho. Hindi naman siya namatay, pero matagal siyang hindi nakapagtrabaho. Madalas ko siyang tulungan sa gastusin, pero alam kong hindi sapat ang pera para burahin ang kasalanan ko. Hanggang ngayon, kapag nakikita ko ang mga anak niya, naiisip ko kung gaano kaya kaiba ang buhay nila kung hindi ko itinago ang reviewer na iyon. Baka siya ang nakatapos. Baka siya ang may magandang trabaho. Baka hindi niya kinailangang magsakripisyo ng ganoon. Minsan, gusto kong umamin. Iniisip kong sabihin ng lahat at humingi ng tawad. Pero paano kung hindi niya ako mapatawad? Paano kung habang buhay niyang isipin na ninakaw ko ang pagkakataong dapat ay para sa kanya? Kaya hanggang ngayon, nananatili itong sikreto. Hindi ko alam kung tama bang dalhin ko ito hanggang sa huli. O mas mabuti pang sabihin ko ang totoo kahit huli na ang lahat. Kung kayo ang nasa sitwasyon ko, aamin ba kayo? O mananahimik na lang habang buhay?